Ang pagong at ang kuneho. Isang hapon, nagkita si Pagong at si Kuneho sa daan. Biniro ni Kuneho si Pagong sa kanyang maliliit na paa na naging dahilan kung bakit napakabagal niyang maglakad. Hahaha! Ang liliit kasi ng mga paa mo kaya ang bagal mong maglakad. Nainsulto si Pagong sa mga biro ni Kuneho. Sa kagustuhan ni Pagong na patunayang mali si Kuneho sa kanyang paratang, hinamon niya si Kuneho at nagsabing, Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi natin daanin sa isang paligsahan? Maaring mabilis ka, subalit mas malakas naman ang aking resistensya. ang hamon ni Pagong. At anong paligsahan naman ang nais mo? Tanong ni Kuneho. Kung gusto mo ay mag-unahan na lang tayong makarating sa tuktok ng ikatlong bundok? Sagot ni Pagong. Nagalak si Kuneho sa hamon ni Pagong. Tiwala sa sariling magagapi niya si Pagong sa paligsahan. Bawat isa sa kanila ay nangumbida ng kanilang mga kaibigan upang saksihan ang kagilagilalas na paligsahan. Kinabukasan, umagang-umaga, marami ang nagsidalo. Dumating ang kalabaw na minsan na ring nakalaban ni Pagong. Ang kabayo, baboy, palaka, bibe, manok, aso, pusa, kambing, baka, pato, lawin, usa, baboy ramo at marami pang iba. Hindi magkamayaw ang mga hayop sa kasiyahan. Noon lang sila makakapanood ng ganong klaseng labanan. Ang unggoy ang nagbigay hudyat ng pasimula ng paligsahan. Sa pasimula pa lang ay naiwan na ng malayo si Pagong. Halos hindi na makita ni Kuneho si Pagong dahil sa kalayuan ng kanilang pagitan. Narating ni Kuneho ang tuktok ng ikalawang bundok. Hindi na niya matanaw si Pagong. Mabuti pa ay mamahinga muna ako. Malayo pa naman si Pagong. Napakalayo na ng agwat naming dalawa. Ang sabi ni Kuneho sa kanyang sarili. Naupo si Kuneho sa ilalim ng isang puno. Nang dahil sa kapaguran, hindi niya namalayang siya ay naidlip. Samantalang si Pagong ay nakarating sa tuktok ng ikalawang bundok ng magtatanghali. Inabutan pa niya si Kunehong naghihilik. Himbing na himbing si Kuneho, dala marahil ng kapaguran. Magdadapit hapon na nang matanaw ni Pagong ang rurok ng ikatlong bundok. Malapit na siya. Noon pa lang nagising si Kuneho. Tinanaw niya ang ibaba ng bundok sa pag-aakalang nandun pa rin si Pagong, subalit wala pa rin. Sinimulan na niyang tumakbo. Takbong walang pahinga. Laking gulat niya nang abutan niya si Pagong sa tuktok ng ikatlong bundok na namamahinga na. Hiyawan ang lahat ng hayop. Lahat sila ay bumati kay Pagong. Si Kuneho naman ay hiyang-hiya sa pangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pang-iinsulto. Patawad kaibigang Pagong. Patawad kung nainsulto kita. Ngayon alam ko na may kanya-kanya tayong kakayahan at lakas. Simula noon ay naging halimbawa na ng mga hayop na hindi dapat maliitin ang kanilang kapwa. Ang Pagong at ang Kuneho.